Magalak ang mga tagahanga ng taunang Godzilla Day short film specials ng Toho. Ibinunyag na ang teaser para sa susunod na pakikipagsapalaran sa seryeng ito. May paboritong disenyo ng Godzilla na babalik na siguradong ayaw mong palampasin. Binago nila ito. Layunin nitong suriin ang teaser at magbigay ng opinyon kung bakit inaabangan at pinahahalagahan ng mga tagahanga ng Godzilla ang maiikling pelikulang ito. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Himayin na natin ang teaser trailer. Nagsimula ito sa nakakakilabot na kumikislap ng ilaw sa isang tila underground na istasyon ng tren. Matagal nang ginagamit ang ganitong mga eksena para magbigay ng pakiramdam ng takot at para gawing mas nakakatakot ang kwento o mga kwento. Ginagamit ito para ipakita na ang maikling pelikulang ito ay mas pasok sa genre ng katatakutan. Lalo nating nararamdaman ang dilim habang tumatagal ang teaser. Dito malalaman kung sino ang posibleng pangunahing karakter na ginagampanan ni Fuku Suzuki. Kailangan kong ituro na ang impyernong pulang ilaw dito na hinaluan ng ekspresyon ng kanyang mukha na nababasa ko bilang lubos na takot ay muling tumutulong upang ipahiwatig na ang maikling pelikula ngayong taon ay magiging mas madilim ang tono. Pagkatapos, makikita natin si Godzilla mismo. Nakatago si G-Man sa likod ng mga gusali pero nakita pa rin natin ang kanyang buntot at tinik sa likod. Mula sa mabilis na sulyap, makikita nating hindi na ito ang Final Wars Goji. Sa malaking bahagi ng maikling seryang ito, ang Final War suit ang ginamit para kay Godzilla. Pero mukhang gusto nilang subukan ang Millennium na disenyo. Malinaw na ito ang Godzilla mula sa Godzilla 2000 at kailangan kong sabihin, kung ang eksenang ito ay lalaki sa suit gaya ng mga huling maiikling pelikula, magaling sila magpakita na parang buhay. Dahil mukhang computer-generated imagery talaga dito. Maaaring dahil sa paligid at effects ng eksena, pero seryoso, ang ganda talaga nito. Kung ito ay isang lalaki lang sa suit, na alam naman natin na mayroong suit o kahit papaano ay puppet, salamat sa napakagandang close-up na ito kay G-Man. Talagang astig para sa akin ang contrast ng kulay dito. Yung madilim na background na may pulang liwanag sa paligid ni Godzilla. Para sa akin, visual na ginto ito. Dito biglang natapos ang teaser kahit nagsisimula pa lang. Kaya positibo agad ang unang impression ko matapos ang teaser na ito. Sa totoo lang, mas positibo pa ito kumpara sa mga naunang teaser ng maiikling pelikula. Nagustuhan ko naman ang mga nauna nating napanood sa mga short film na ito. Pero handa na akong makita ang isang bagong bersyon ni Godzilla na hindi masyadong bayani sa mga ito. Yung mga naunang short films ay may halong klasikong kaiju laban sa kaiju na Toho Magic na may nakakatawang nostalgia ng late Showa era, sa opinyon ko. Pero itong bagong entry ay mukhang papunta sa mas madilim at kontrabidang direksyon ni Godzilla. Parang Godzilla -1 o Shin Godzilla. Sa ngayon, haka-haka lang ito base sa mas madilim na tono ng teaser trailer at sa pulang kulay at lahat ng pagkawasak sa paligid ni G-Man. Karaniwan, mga palatandaan ito na masama ang isang karakter. Alam ko may ilan sa inyo na hindi sang-ayon, pero yung disenyo ng Godzilla 2000 ay isa sa mga inaabangan kong makita. Mas higit sa karaniwan, paborito kong Toho design para kay Godzilla. Sa tingin ko, astig talaga ang kombinasyon ng matutulis na kaliskis, kakaibang dorsal plates, at malaking ulo. At sa lahat ng lumang disenyo ng Toho na pwede nilang piliin, siguro ako yung pinaka-excited na makita na ito ang napili nila. Aminado akong medyo may kinikilingan ako. Ang Godzilla 2000 ang una sa mga Toho Godzilla na pelikula na na-excite ako dahil sapat na edad ko nung lumabas ito. Naaalala ko pa ang mga trailer kaya maganda ang alaala ko sa bersyong ito ng G-Man. Alam ko hindi lahat sang-ayon pero iyon talaga ang nararamdaman ko. Ano ang alam natin tungkol sa maikling pelikulang ito base sa kaunting impormasyon? Sa ngayon, wala pa itong opisyal na pangalan, kilala lang ito bilang Fest Godzilla. Simula na ito ng bagong serye ng maikling pelikula na ipapalabas tuwing Nobyembre 3, tinatawag na Godzilla Day. At ibig bang sabihin nito na magkakaroon pa ng mga kasunod na pelikula para sa partikular na kwentong ito sa mga susunod na taon? Parang magkakaugnay ang mga huling maikling pelikula na parang iisang kwento lang. Sa totoo lang, malaki ang posibilidad. Ito ay orihinal na produksyong tokusatsu matapos ang tagumpay ng Godzilla Fest noong nakaraang taon. Pero parang may reboot na nangyayari na may bagong pananaw. Kaya mukhang magkaiba rin ang tono ng maikling pelikula at gagamit ng bagong Godzilla. Si Kazuhiro, nakagawa pa rin ang direktor ng bagong Fest Godzilla na pelikula, tulad ng sa buong serye. Kung napanood mo na ang mga maikling pelikula,
Asahan mo ring ganito ang pakiramdam dito. Narito ang mabilis na info tungkol sa direktor. Naging assistant director siya sa Shin Godzilla at iba pang pelikula sa genre, kaya professional siya at alam ang gusto ng mga tagahanga. Napapaisip ako kung magkakaroon siya ng chance mag-direct ng buong live action na pelikula. Kasi 5 taon na rin siyang gumagawa ng maikling pelikula. Dahil bata pa naman siya, marami pa siyang oras para patunayan na kaya niyang hawakan ang ganong responsibilidad, kaya maghihintay na lang tayo at titingnan kung ano ang mangyayari. Ngayon, si Fuku Suzuki na aktor, hindi ako pamilyar sa mga nagawa niya, pero baka may ilan sa inyo na nakakakilala sa kanya. Kaya sabihin niyo sa akin sa mga komento kung kumusta ang galing niya sa pag-arte. Excited akong makita siyang dumaan sa Goji Hell. Base sa isang eksenang nakita natin sa trailer, mukhang marami pa tayong makikita niyan. Kung isasalin mo ang teaser trailer description sa YouTube, ito ang lalabas. Tandaan na magaspang lang ang pagsasalin at hindi laging eksakto ang tugma, pero ito na ang nakasulat sa paglalarawan. Kahit sumikat na ang computer graphics o computer graphics, naniniwala akong hindi dapat alisin ang special effects na mahalaga sa DNA ng mga gawa ni Godzilla. Ang bagong special effects na Godzilla series ay nagsimula sa paniniwalang ito. Ang kasaysayan ng labanan ang nagbalik kina Godzilla, Ghidorah, Gigan, Jet Jaguar at King Ghidorah sa mundo ng special effects. At noong nakaraang taon, sa 2024, ang ika-70 anibersaryo ng kapanganakan ni Godzilla, ang pinakamahusay na Godzilla 5 halimaw na labanan na nilikha bilang sukdulan nito ay bumalot sa lugar ng matinding sigla at naghatid ng isang napakagandang pagtatapos. Ito na ang katapusan, hindi ko na kaya. Ganoon din ang production team. Pero ang katapusan ay bagong simula. Sa Nobyembre 3, 2025, magsisimula ang bagong yugto ng espesyal na effects na pagdiriwang ni Godzilla. Sa palagay ko, ang The New Special Effects ay tumutukoy sa bagong maikling pelikula. Sa tingin ko, iyon ang ibig sabihin nito. Sinasabi rin na kailangan ng pagbabago. Isang araw, ibinahagi ng direktor sa staff ang ideya ng bagong pelikula, ngunit nagduda ang lahat. Ang mga alamat sa likod ng Japanese special effects. Baliw ka ba? Hindi pa nasusubukan, yan gamit ang special effects, hindi bagay. Gayunpaman, hindi sumuko ang direktor at unti-unti ring nag-aalab ang puso ng mga alamat. Saksi ka. Pinakamahusay na Godzilla ng bagong siglo, buhay pa rin ang apoy ng special effects. Idinagdag ni Fuku Suzuki, ang pangunahing aktor, ang pahayag na ito sa paglalarawan. Habang nanonood ako ng Godzilla -1 sa sinehan, gusto ko talagang mapasama sa proyekto ng Godzilla balang araw. Masaya akong naging bahagi ng Godzilla sa proyektong ito at natuwa akong makita ang suit at miniature set. Bilang tagahanga ng special effects, na-excite ako sa bagong hamon ng mga ito. Pinayagan akong mapanood ang video ng eksena at sobrang na-excite ako sa lakas nito. Sana ang Godzilla Festival 2025 ang maging pinakamagandang panahon para sa lahat. Oo, mas malaki na ang budget nila at mas maraming special effects ngayon sa maikling pelikulang ito. Siguro kaya pumayag silang bumalik at gumawa ng bagong maikling pelikula. Kasi matapos ang entry noong nakaraang taon, akala ng lahat tapos na ang team sa proyekto. Mukhang ang desisyon ng Toho na magdagdag ng resources para sa serye sa hinaharap ang nag-udyok sa lahat na bumalik. Kaya sa isang mundo kung saan sabay-sabay nating napapanood ang pinakamaraming Godzilla content na may pinakamataas na kalidad na nakita natin, maganda pa rin na meron tayong mga ganitong maikling pelikula, sa tingin ko. Magandang pampalipas oras sila habang naghihintay sa malalaking produksyon at buhay nila ang klasikong paggawa ng kaiju movies. Nagbibigay pugay sa mga lumang paraan at baka nga makapagpakilala pa ng mas maraming bagong tagahanga sa ganitong klasing paggawa ng pelikula. Sana umabot sa puntong hindi na nila isipin na corny ito dahil magagandang paraan talaga ito para ipagdiwang ang buong pamana ni Godzilla at nagbibigay ito ng munting kasiyahan sa mga tagahanga na maaari nilang ma-enjoy tuwing espesyal na araw ni Godzilla. Kaya kapag lumabas na ang unang opisyal na trailer para sa bagong Godzilla short film na ito, siguradong ipapaalam namin sa inyo ang lahat ng detalye. Marami sa inyo ang hindi pa nakasubscribe, kaya kung ayaw ninyong mapag-iwanan sa lahat ng bagong balita tungkol kay Godzilla, sige na at tapakan nyo na ang subscribe button. Gaya ng dati, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang balita, siguraduhin i-like ang video at i-share ito sa iba. Ako si Jacob at magkikita tayo sa susunod.